Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay February 20, 2026. So, Friday na naman. Nag-close naman ng maganda yung index natin. Mukhang nag-bounce dito sa malapit sa MA9 tsaka 20. So, nag-close tayo ng 6,465.12 and umakyat tayo ng medyo maganda, 0.9%. Marami sa mga blue chips yung nag more than 1% na galawan for today's trading natin. So, meron tayong 365.37 million net foreign buy. So halos more or less nasa 6 billion pa rin po yung net foreign buy ng ating market. And so mukhang nawala na yung sobrang pessimism pagdating kina SCC at saka si DMC natin. Hindi masyadong gumalaw si SCC ngayon. Kaya pag-usapan lang natin si DMC kasi nag-up naman siya kahit papano. So confident daw si Mr. Konsuji na mananalo siya sa bidding. So malalaman natin yan by next week, no? Kasi February, or rather next week pala, February 27, ay Friday. Doon natin malalaman kung ano yung results ng bidding. So after siguro ng closing ng market natin, then Monday, kinamandihan next week. So doon natin malalaman kung panalo or talo si SEC at saka si DMC natin. Okay, so sila pa yung pinag-usapan. Mining stocks, umakyat naman yung iba, pero hindi yata lahat kasi si Apex lang nakita ko dito sa mga mining stocks sa listahan po natin. Okay? So sa global market, mix ba o red yung galawang kahapon, pero ngayon parang okay naman yung futures ng US market. Sa Europe, medyo mix siya. So may nakita ko mapula kanina. And then ganun din si Asia markets. Meron tayong mga mapula. Pagdating naman sa cryptocurrencies, yung mga cryptos natin, mahina pa rin siya. Although parang green yung galawan ngayon kasi yung kandila, mga green siya. Pero nasa 67 pa rin, 67K pa rin kasi si Bitcoin natin. So mahina pa rin yung cryptocurrencies. Okay? So balik tayo dito sa index, medyo wala yata masyadong high flyer maliban dito kay Prim, no? Kasi nag-up siya ng 13%. So the rest, mga penny stocks in green. MRC yung mga gumalaw for today's trading natin. So APX yun ang una sa lisan ko. Nag-up siya ng 4.53%. And malakas talaga yung tulang ng foreigners. Meron siyang 106.46 million net foreign buy. Ayan. So binobomba si APX natin. And then si MRC, ayan, nag-bounce. Nag-up po siya ng 4.71%. Meron siyang 4.51 million net foreign buy. Tapos si East West, kung napansin nyo, marami siyang press release kanina. So, umakit yata siya ng 21% sa Q4 earnings. So, maganda yung Q4 niya. So, nag-breakout siya ng 4.09%. Finally, ang tagal din yan sa Conso. So, nag-up siya ng 2 point, rather, meron siya net foreign buy na 2.71 million. Tapos si Maynilad, diretso, no? Diretso yung galawan. So, nag-up siya. 1.17% lang siya. Pero, parang gusto mag-breakout ulit kasi nag-up. Meron siyang net foreign buy na 19.6 million. Tapos si FNI, nag-up din siya ng 2.27%. O maganda pa rin yung minings natin. And then, meron siyang 2.77 million net foreign sell. And then si DMC, nag-up ng 2.15%. Meron siyang 5.80 million net foreign sell. Okay? Web, umakit din yata ngayon ha. Parang maganda rin yung galaw ni web natin. So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold on stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako as usual dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa mga kasama natin dito sa trading community natin. So yung mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat po dun sa mga usual na viewers dito sa market. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, so weekends na naman. Pwede mag-aral ulit. Fundamentals, yung mga risk management, and yung ating PSC stock market studies, mga basic learning sa markets po natin. Okay? So sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palavi Trader Crypto to. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin about cryptos. Social media, Facebook account na Palavi Trader or
And pwede ka rin dito sa Facebook page natin. So check mo na lang po yung mga nakalagay dyan. Sa mga articles natin dito sa Budigipig, tapos sa Twitter, puro ano yata, East-West yung ano yun, na-repost ko kanina. Silipin natin baka meron na si Philippine Stock Exchange kasi kanina wala pa ako nakitang summary. Ayan, 34 minutes ago. So okay na yan, no? Tingnan natin kung ano yung summary na yan. So, based dito sa galawan na to, mining stocks at saka finance pala yung ano. Pero berde lahat ng index, oh. Umakyat lahat. So, mining 1.11% at saka si finance 1.68%. So, very good. Meron pa rin tayong 300, mas mababa to, 351 million na net foreign buy dito sa closing ng markets natin, which is good. So, net foreign buy, BDO, BPI, East West, AP, Meralco, Maynilad, Emperador, FCG, Jollibee, AC, CLI, MRC, RCR, Converge Now, Cebu, ICT, MAC, STI, Bloom, Web, Pure Gold, Wilcon, APX, AT, PX. So, yung mga net foreign sale naman, Union Bank, ACN, CREC, CNTF, DNL, FB, Aboites, AGI, BMC, Ali, REITs, BRN, Globetel, ATI, Bell Plus, Robinsons Retail, 7-Eleven, FNI, Nickel, at saka si OGP. Okay? So, sa mga news, may board, please be informed is regular meeting. So, meron siya mga news dito. Pwede nyo basahin si Ali. Tapos, Vita Rich. Mukhang meron siyang good news for next week. Meron siyang buyout breeder farm in Davao for 280 million. Laki niya na, 280 million. Okay? And then, first up na market, parang mapula tayo ng first up pa. So, Metrobank lang yung market dito kanina, 2.05 BDO, 1.1, Converge 0.59. And then, namumula si Globe, so 1.94, negative, ASN 1.79, at saka si GGS, negative 1.22%. Pero maganda siguro yung closing ng second half. So, change in ownership, statement changes in ownership, CBHI. At yung closing natin kanina, so nanguna kahapon pala to, sorry. Ayan, mali yata to. February 19. Tama dito. Ito pala. So, andun natin yung repost natin. Kala ko yun na yung summary kanina. So, Jollibee to acquire Korea's top hot pot chain for 87 million US dollar. So, Isidro Consuji is preparing for a technical war over the Philippines' largest school reserve, dismissing DOJ refusal to extend his contract as a product of bureaucratic panic that ignores the reality of the mine's depleting life. So, yun nga sinasabi, yung si Mirara Myring, parang inano niya, kung meron man bibili, magbibid, baka malugi lang kasi ilang years na lang daw, 8 years na lang yata yung tatagal ng si Mirara Mining niya. Ayan. So, siguro dinidiscourage yung iba na sumali sa bidding. Ayan, Macro Asia, Olongapo Desalination Plant Inauguration. So, meron siyang balita dito. Tapos si Ali, revenues up 5%, net profit up 8%. Okay, so maganda pa rin yung business niya. Tapos si FGen, to complete 75 billion deal with Prime Infra. At si Meg to invest 10 billion on new malls. Marami siyang bagong investment. OGP earnings beat consensus estimates. Tapos si East West above estimates din siya. Oceana Gold, so ito kapon pa, maganda. C+, Tang Yong has tendered resignation from the board of the company which took effect last Tuesday. Okay. East West, reach all-time high. SMPH plans to add over 60,000 new leasable space. And then A-REITs net income up by 28%. Top finish Cebu Retail Cluster renovation. ASN Retail Electrical Supply Arm Science deal with Philippine AXA. East-West pa rin, Union Bank. To breakout din yata to eh. Okay, SMPH adds office supply in Cebu. Jollibee to bring South Korea's composed coffee to the Philippines.
Metrobank fourth quarter earnings flat, DNL steady recovery, and then OGP maganda pa rin yung kanyang news. SEC said the company is preparing a stronger bid hopefully for the upcoming auction of its coal contract and will submit the most advantageous mining plan to the government. Okay, labanan to. By next week, RCB expanding its satellite-powered ATM. Sino pa? Naipit na lang. Consoji blames DOJ panic amid Semirara contract dispute. There's rivals to bid for dwindling reserves. Ayan, dinidiscourage nga niya. Yung mga kalaban niya, walang natin. Ha? Si MGen pala yung ano. So MGen, SPNC yun, di ba? So yun yung isang parang gusto mag-bid. FGen to close 75 billion hydro deal in 2026. Sino pa? Deep buyers step in as Semirara rebound from contract fears. Ayan, ganito pa itsura ng mga cool ano natin. Coal mining. And then si AP, secured 30 megawatt power supply deal with Northern Negros Electric Cooperative. Okay? So wala dito yung summary ng ano, US market kahapon naman. Ayan. So patalastas po ulit tayo yung mga gusto ng guide sa trading sa market. So double check nyo lang po yung ating Patreon channel. Okay, so punta tayo sa index. Mukhang meron na linaw no, yung galaw ng market kasi dalawang araw na ulit na puro net foreign buy. Pero next week pa rin natin makita which is optimistic naman tayo na mag-break sa 6,500 level. Parang dyan din naman pupuntahan natin kasi kahit hanggang ngayon, meron pa rin tayo nakikita na pa isa-isa na net foreign buy. So 6,465.12 up siya ng 0.9% and then meron siyang 365 million net foreign buy. Okay? So, yung mga winners for today, si Prim, hindi tuloy yung breakout pero gumalaw. 13.73%. Si yung may volume ha. MRC, so nag-up ng 4.71%. APX, 4.53. Ito, breakout si APX. Tapos si East-West. Ayan, may clear breakout sign si East-West natin. So, maganda na rin yung ginalaw niya. Gano'ng kalaki na? Simula sa breakout is 12% lang naman. Pero parang ang ganda ng breakout niya. Pure Gold, 3.85% breakout. Metrobank, 3.68 breakout. DNL, 3.6%. So, breakout sa MA 100. DNL, breakout din sa, tama ba? Breakout sa 3.6%. Breakout sa MA 100. And then lastly, si Keeper. So nag-bounce na 2.69%. Ayan. Sina Ali, gumagalaw na rin po. Kaya maganda yung galawan ng mga blue chips natin. So sa losers, so ECR minus 4%. Ayan, namatay na yung kanyang trend. Tapos si ACN minus 3.23%. And then si Mark Ventures minus 2.74%. Hindi pa rin naka-recover sa dividend issue si Mark Ventures natin. Okay? So, pa-breakout tayo. Hopefully, ganyan yung galawan by next week. So, punta tayo dito sa global. So, based dito sa galaw natin, mapula pala nung ano, nung Friday, Thursday, ng gabi. So, ngayon, halos lahat na pala berde dito sa Europe. And then, mix yung galaw natin dito sa bandang Asia. Okay? So, pagdating sa crypto, mababa pa rin, no? Mababa pa rin kasi below 70K si Bitcoin. So, 68K. Ethereum 1.9, XRP 1.42, BNB 612, si Sol 83, at saka si Dodge is 0.1. Mahina pa rin. Majority pa rin ng cryptos natin is mahina po yung mga galaw nila. Okay? So, dito tayo. Balik tayo. Mabilisang review dito sa mga trading stocks. So, unahin natin si APX. So, based dito sa galawan niya, breakout na to, no? Si APX natin kasi solid yung candle niya. Hindi masyadong obvious pero breakout na to. So, nag-breakout siya sa 16.14, nag-up ng 4.53% and then meron siyang 106 million na net foreign buy. So, based dito sa galaw, breakout and then parang parabolic na nga yung ano,
yung galawan niya, no? So, taas, halos 100% maikip na si ano, EPX natin. So, nagbalik dito sa bull side yung RSI natin, above siya na 50. So, meron na siyang momentum niya, no? Kasi naka-breakout na eh. So, maganda sa kanya, tinutulak pa rin ng ano, ng foreigners, ayan, no? Meron siyang 106 million na net foreign buy. Okay? So, very good. Maganda yung prospect ni ano, EPX natin. Yung ibang mining, hindi ko na tinignan eh, sina OGP, silipin natin ha. Nag-drop siya eh, sina LC, o mukhang drop yung iba. Hindi pala lahat umakyat. Tingnan natin si Gold. Umakyat ba to? Ayun oh. So, mukhang maganda na naman next week yung ano yung projection ng ano ng mining stocks. Ayan, habang umakyat si Gold, umakyat din po yung ano mga minero natin. Okay? Next, MRC. So finally nagbe-breakout. So mukhang gusto na rin niyang bumalik ulit dito sa bandang taas kasi yung picture niya para pa downtrend na siya last time eh. Kaya hindi natin napapansin to. Tapos biglang i-break out yung price action. So good sign. Makita mo din dito yung RSI niya medyo umakyat na rin siya eh. Ayan. Tapos yung MACD okay na rin yung galawan po niya. So maganda yung pinapakita for the short term ni MRC. So nag-close 0.89, 4.71% breakout and then meron siyang 4.51 million net foreign buy. Okay? Next, another breakout stocks, East West. Ayan, breakout na yan kasi nag-gap up pa yung ano eh, yung galawan. Si APX pala, nakalimutan ko na pinag-usapan natin. Wala siya resistance no. Wala na ba? Wala na. So, hindi natin lalagyan na resistance sa bandang taas na alala ko lang. Tapos si East West, ito kasi pag tinignan mo yung trend niya, breakout na rin siya, di ba? So, nag-breakout siya. Pero at least ito, pag sinukat-sukatan natin siya ng ganito, meron kang makikita na parang trend sa kanya, di ba? So, tingnan natin kung abot siya ng 14 pesos for next week. Kaya lang, overbought na. Ayan, nag-overbought na rin siya. Nasa RSI 75 na yung ano, price action natin. So, maganda lahat ng indicators, RSI, plus yung ating MACD formation. So, good sign para sa East-West holders. Mabagal pero okay naman yung trend. So, nag-close siya 13.24, up siya ng 4.09% and meron siyang 2.71 million net foreign buy. Okay? Another stocks na dire-diretso, mabagal pero okay din yung galaw is Maynilad. Ayan, breakout ulit. So, diretso na yata ito. Ayan, ganda ng galaw din niya, no? Smooth lang si ano, si Maynilad. So, clone natin to. Ayan. So, pa-breakout ulit siya dito sa bandang taas. Although breakout na siya kanina. Yung solid candle niya, nag-breakout na po siya. Ayan. So, wala resistance. Kaya kahit overbought, dumidiretso yung, ano, yung price action natin para kay Maynilad. So, okay yung RSI. Parabolic, no? Tapos parabolic din yung, halos parabolic yung galaw na MACD. Pero unti-unti lang yung ano. Simula IPO is up na siya ng 40 o 36%. Okay. Good na rin sa mga investors. So nag-close siya 20.7, up 1.97%, and then meron siya 19.6 million net foreign buy. Next, FNI. So talagang diretso ni FNI, no? Okay. Nasaan ba yung resistance natin sa kanya kahapon? Kasi malakas pa rin yung sipa niya. No? Akit na kaya natin. So 2.47, parang doon din naman yung gusto niyang puntahan kasi. So tapos pinaka-support natin is malapit dito sa breakout area natin. Okay, so ganyan na lang, 2.5 yung ano, pinaka-next na target. So hindi pa siya overbought, pero yung RSI niya is bullish. Nandito lang siya sa ano, RSI 50. And then okay din yung itsura ng MACD formation natin. Packet din po siya. So nag-close 2.25, up siya ng 2.27% and 2.77 million net foreign sell. And then lastly, representative natin doon sa
SEC DMC duo natin. So tingnan natin by next week, Friday. Doon na magkakalaman kung magko-close the gap tayo dito sa, siguro pag malapit na, parang i-retouch niya itong 10.12. So ang pinaka-support ko sa kanya ngayon is dito sa may gap, 9.16. So hindi ganoon kalakas yung galaw niya for today. Siyempre, duda pa rin kung makukuha niya yung contract or hindi, di ba? Nag-close si DFC ng 9.5 to up ng 2.15%. And then meron siyang 5.18 million net foreign sell. Okay? Pero ang judgment naman natin dito sa dalawa, SEC saka DMC is, syempre kung may contract, babalik din siya dito sa may gap areas natin. Kaya yun yung abangan po ng mga holders natin kina SEC at saka DMC. Okay? So at least nag-close yung yung Friday natin na verde yung market. So maganda yung premonition para bumalik ulit tayo sa breakout sa 6,500 level naman. Okay, so yun lang po yung ating review. So enjoy the weekends. Baka tayo mag-close. Please don't forget to subscribe dito sa ating channel. Join ka sa group. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.